Ngayon ay masasaksihan natin ang pagpapatuloy ng rito ng pagtatalaga ng ating bagong kura paroko. Magsitayo ang lahat. Habilin ko sa iyo, minamahal kong anak, Father Lovell, bilang kura paroko, maging mapagmahal kang ama, mapagkalingang pastol at mabuting guro ng iyong pamayanan upang maakay mo sila kay Kristo na siyang lakas at sigla mo sa lahat ng tungkuling gagampanan mo bilang tagapagturo ng pananampalataya sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Pangunahan mo ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ako si Padre Paul Lovell G. Javier OP, taglayang matibay na pananampalataya ay naniniwala at tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo ng ating pananampalataya gaya ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man magkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagkadiyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen, naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang makikapal. Paririto siyang muli ng may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay sa nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sinasampalatayanan ko ring matatag ang lahat ng nakapaloob sa salita ng Diyos na isinulat o kaya'y isinalin sa tradisyon at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng maringal na kahatulan o kaya sa kaparaanan ng ordinaryo at pangkalahatang magistrado bilang katotohanang ipinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko ring tinatanggap ang bawat isa at ang lahat ng itinuturo ng simbahang katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon ng may kusang loob na pagtalima sa isip at damdamin sa mga aral na itinuturo ng Santo Papa o kaya ng kapulungan ng mga obispo kung sila ay gumaganap ng tunay na mahisteryo. Kahit na ipinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautosang di natitiyak.
Minamahal na kapatid, sa harap ng bayang ipinagkakatiwala sa iyo, bigkasin mong muli ang mga pangakong binitawan mo nang ikaw ay inordinan. Nangangako ka ba na sa tulong ng Espiritu Santo ay gaganapin mong mabuti ang iyong tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pagpangalaga ng kawan ng Panginoon? Opo, nangangako ako. Taos-puso ka bang nagtitika na idiraos ang misteryo ni Kristo ng matapat at taimtim ayon sa diwa ng banal na simbahan sa ikararangal ng Diyos at sa ikababanal ng kanyang sambayanan? Opo, nangangako ako. Ipinangangako mo bang gagampanin mo ng karapat-dapat at ng buong dunong ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang pagpapaliwanag ng panampalatayang Katoliko? Opo, nangangako ako. Handak ba ang iyong kalooban na ianib ang iyong sarili araw-araw kay Kristo, ang dakilang pari na naghandog ng kanyang sarili, pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain sa Diyos Ama, at talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Opo, nangangako ako. Ikaw ba ay nangangakong magiging magalang at masunurin sa akin at sa aking mga magiging kahalili? Opo, nangangako ako. Sure na ha? Naway bigyang katuparan ng Diyos ang mabuting gawaing pinasimulan niya sa inyo. Amen. Father Lovell, bilang bagong pastol ng pamayanang ito, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang mga lugar para sa pagdiriwang ng binyag at kumpisal. Gayon din ang susi ng tabernakulo. Ikaw naway maging tapat na lingkod at katiwala ng mga misteryo ni Kristo. Sa paglilingkod mo bilang pari, ang bayan ng Diyos ay isisilang muli sa tubig ng binyag. Palalaguin ang tinapay ng buhay at salita ng Diyos, at papanibaguhin ng mga sakramento at aakayin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Dadalhin ng obispo ang bagong kura paroko sa mga lugar ng simbahan kung saan dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang kura paroko. Ang binyagan. Ang binyagan ay sinapupunan ng simbahan. Dito ipinanganak tayo muli sa tubig at espiritu at nagiging bahagi ng katawan ni Kristo at templo ng Espiritu Santo. Bilang kura paroko, siya ang ama ng mga binyagan sa ating komunidad. Ang kumpisalan ay ang lugar kung saan kinatatagpo ng Diyos ang ating pagkamakasalanan. Bilang kura paroko, tungkulin niyang pakinggan ang ating pagsisisi, ipagkaloob sa atin ang awa ng Diyos sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan at ibalik tayo sa Diyos at sa kawan.
Ang tabernakulo ang lalagyan ng katawan ni Kristo para sa ating sambahin at sa pakikinabang ng mga naghihingalo bilang viaticum. Bilang kura paroko, tungkulin niyang busugin ang sambayanan sa salita at sakramento kay Kristo at pagbuklo rin ang katawang mistiko ni Kristo. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ang upuan ay ang simbolo ng tungkulin ng pari bilang guro, pinuno at ama ng ating komunidad. Mga kapatid, narito ang inyong bagong pastol, si Reverendo Padre Paul Lovell G. Javier OP, at pasalubungin natin siya ng isang masigabong palakpakan.